Actually, there are four kinds of love written in the scripture, written in the Bible. Number one is the agape love. Wala sa aking points, pero ginawa ko introduction din. Agape love means unconditional love. Tama ba? So, mas sabi ng agape or agapaw, ibig sabihin, mahal kita kahit na. Hindi yung mahal kita dahil. Sino dito yung minamahal mo lang ang mahal mo dahil, di ba dahil? Mahal kita kapag ano ka? Magpakabay ka, mahal kita. So, ano sabi ni Rustum, ni Robin Padilla kay Sharon Cuneta doon sa palabas na, mahal kita, maging sino ka man. Maging sino ka man. Power. Ano po? Mahal kita, maging sino ka man, obo. Robin Padilla. So, yun yung pagmamahal na galing sa pagmamahal ng Diyos. That is what they call unconditional love. Yun yung mahal ka ng Diyos, hindi dahil saan mo pa man. Yun yung tinatawag na unconditional love. Meron din tinatawag na eros love. Ang eros love naman, ito yung love with your opposite sex. So yung love between husband and wife. Ito yung pagmamahal ng asawa sa kanyang kapwa-asawa. At hindi mo pwedeng ibigay yung eros love na yun sa hindi mo naman asawa. Kaya kung hindi mo asawa, huwag mong i-erosin. Sabi mo, yan. Sabi mo sa akin, huwag kang mag-eros kung hindi mo naman asawa. Gusto mo, i-eros mo na, hindi mo pa asawa. Amen? Ang mga term na ito, mga Greek term na ito, agape, agapaw, eros, ito, pileo. Sabi natin lang as pileo. Ang pileo love naman po, ito yung tinatawag na brotherly love. Ito yung pagmamahal natin sa ating kapwa-tao. Okay. Tawag ito is pileo love. Ito yung brotherly love. Nararamdaman mo sa kapatid mo, nararamdaman mo sa churchmate mo. So, kaya, ito mas maganda yung tinatawag na stormy love, yung pagmamahal sa isang bagay. May mga tao rito na sobrang mahal ng isang bagay, hindi mo ito lang. Ang tawag doon ay sentimental value. Tama ba? Uy, ba't ayaw mo ibigyan? Luma na yan eh, may sentimental value. Di ba ganun? Masyado mong mahal. Mahal mo yung alaga mo, yung aso, pusa. Sino dito mas mahal mo yung pusa kaysa sa nanay mo? Delikado yun. Isipin mo yun, mas mahal mo pusa mo. Sino dito mas mahal mo yung cellphone mo kaysa sa sarili mo? Yung cellphone mo laging bago ang housing mo. Ikaw hindi makabili ng damit. Tawag ng sentimental value. Hindi ba naman mental value tawag doon kung sumobra? So napakahalaga na malaman natin na ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na wagas. Walang kapalit at walang kalimpas. So yung mga sa kanil mo ay yung love. Kaya sabi natin sa joke natin sa encounter, di ba? Ang pag-ibig daw, ang love daw parang po. Minsan sakto, minsan zero. Pero pag ako minahal nyo, sigurado, wala kayo, kasano, at ikaw lang mismo. Yan ang mga pag-ibig. Ito yung masasabi mo yun sa nanay ko, Nay, ang pag-ibig ko sa'yo, parang coke. Minsan sakto. Allowance mo, minsan coke, zero. Kagano ka sa nanay mo. Pero sasabi mo. Sino na lang yung sasabi mo sa nanay mo, allowance mo, coke, zero. Amen? At wala kang tulad, ikaw lang mismo. Amen? Bumili ka na ng pupasalo. Kagano na natin, mautusan ka ba? So may mga bagay sa buhay natin na talagang naunawaan natin. Love is very relevant sa buhay natin. Napakahalaga ng pag-ibig. For without love, makulubong. First love never die. Pero ito yung mga katagang binabanggit madalas ng mga taong in love. Yung daw unang pag-ibig hindi na makatay. Actually, totoo po ito. First love never dies. But, ang unang pag-ibig po, nananamlay, nanlalamig, nawawala. Pero hindi siya mamamatay. Kasi pag namatay na, hindi na kayang buhay, di ba? Pero madalas yung pag-ibig natin sa Lord, nawawala. Revelation chapter 2, verses 2, sabi doon, balikan natin verse natin na. Sabi, nalalaman ko, sabi ni Jesus sa mga taga-simbahan ng Efeso, sabi niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Wow! Ganda na yan. Sabi ni Jesus, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinusuko mo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan mo sila'y bulaan. Ano ko galing itong mga tao? At ang matindi, sabi niya, alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka nalubayban. Ang ganda ng pagkukumen ng Diyos sa kanila. Bakit? Sinabi ng Diyos sa kanila, alam ko lahat ng ginagawa ninyo, parang ina-appreciate ng Diyos yung ginagawa mo. Sino dito yung masaya kapag ina-appreciate yung ginagawa mo? At ang matindi, hindi pastor ang nag-a-appreciate. Jesus Christ himself.
Yung mga tao nito, well appreciated sila. Sabi ng Diyos sa kanila, nalalaman mo namin yung ginagawa niyo. Ang iyong pagbabagal at pagtsatsaga, yung pagpunta mo ng church, kahit malayo ka, nakikita ko yan, ang sabi ng Diyos. Kahit na napakaraming mga sasakyan, dinadaan bago ka marating sa iba, nakikita ko yan. Kahit sa jeep, di ba? May mga topic ang hindi mo maunawaan, pero naiintindihan din ng Diyos. Amen? Hello? Ang sabi niya, alam kong namumuhi ka sa masama. Ayaw mo yung masama, hindi ka basta-basta na compromise ng masama. Ito mas matindi, sabi niya, sinubok mo ang nagpanggap na apostol. Galit-galit ka sa mga yan. Yung, hulaan yan. Magalan ba? Hindi basta naniniwala. Hindi ka mapaniwalain. At napatunayan mo sila hulaan. Ano mo? Talagang gustong-gusto ng Diyos na appreciate yan. Sabi niya rin, alam ko rin matyaga ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka nang lumaypay. Wow! Sino dito yung gusto mong narinig sa Diyos yan? Sasabihin ng Diyos sa'yo, di ba? Ang tiyaga mo para sa akin, hindi ka nang lumaypay. Lahat ng hirap na tiis mo, alang-alang sa akin. Namumuhi ka sa masama. Sinusubok mo ng kapanggap ng mga bulaan at napatunayan mo sila yung mali. Gusto mo. Parang gano'n. Pero alam niyo po ba? Yung verse 4 ang kasakit. Ito verse 4. Ngunit, sabi natin lang ngunit. Itong salitang ito, mabagis ito, matindi ito pag pinakinggan natin. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nalalabig ka na sa akin at hindi mo na ako mahal tulad ng tao. Maraming mga young people, mas kayang mahalin ng ibang tao kaysa sa Diyos. Hindi ko sinasabing kayo, pero parang gano'n na nga. Totoo po ba yan? Kung makapag-I love you ka sa girlfriend mo, sa boyfriend, wagas. Kita pati nga pati isopagus. Amen? Pero pagdating sa Diyos, hiyang-hiya ka. Hiyang-hiya lang sa'yo. Pagdating sa girlfriend mo, lahat pati mga nakakatawa ginagawa mo para lang mapasaya siya. Sino dito yung girlfriend mo may topak, tapos bigla mo sinusuyo? Ano gagawin mo? Gagawin ka pala? Para matawa. Pero pagdating sa worship, kung hindi ka papilitin sa benediction, taas mo natin mga kamay para magbuod. Para naman kita, Panginoon. Diba? Klaseng pagsamba yan. Mahal niyo po ba si Lord? Yung nagmamahal si Lord pagdating sa praise and worship, tumatagak-tak ang pawis, nagwawala sa presence ng Lord, at matindi ang ginagawa para sa Panginoon. Amen! First love never die. Sabi ni Jesus sa kanila nawa, alam ko lahat ng ginagawa nyo, napagal kayo, nagsasakripisyo kayo, matyaga kayo, natapos yung lahat ng ginagawa nyo, but one thing, I am against you. You have forsaken your first love. Masakit, sumpatan tayo ng Diyos na mas mahal na natin ang iba kaysa sa Kanya. Because ang requirements ng Diyos, una dapat minamahal siya kaysa sa mga taong hindi mo naman kakilala. Unang minamahal muna ang Diyos bago ang tao. Kaya nga ang purpose natin, loving God, loving people, laging una ang Diyos. Pero ang mahirap sa atin, nung magkarelasyon ka, nakalimutan mo na Diyos. Nung mag-asawa ka, dati ka nagsisimba, nung mag-asawa ka, sumama ka na sa Kanya, hindi ka na nagpatuloy sa paglilingkod. Ano ibig sabihin? Yung mga taong in love, ginagawa nila ang lahat para ma-please yung kanilang minamahal. Kaya kapag ikaw in love kay Lord, lahat ng bagay na patungkol sa Diyos, in love ka. Kaya lang ang mahirap sa atin, ang sisipag natin magsimba, ang sisipag natin magtiyaga sa problema, ayaw natin sumimba dun sa mga ibang religion dahil alam natin ito ang katotohanan. Pero hindi sapat yung alam mo yan. Ang gusto ng Diyos, mahal mo siya. It doesn't matter how. Tawag ito, perseverance yung ano, talagang sobrang persevere ka, talagang pasensyoso ka, talagang hindi ka nagmumura, talagang palasimba ka, nagiging religyoso ka na lang. Ayaw ng Diyos yung pagiging religyoso. Ang gusto ng Diyos, in love ang tao sa Kanya. Why? Kasi nakita naman natin, sinabihan siya ni Jesus sa mga taga-Epeso. Sabi niya, alam ko lahat yan, na-appreciate ko lahat yan, but one thing, I have against you, you have forsaken your first love. Ano yung mga katangian na una mong inibig ang Diyos? Ito yung mga katangian na meron ka. Tandaan niyo po ito ha. Subalit ang buo ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kapaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yun yung mga nararanasan mo nung in love kay Lord. Diba? Kahit na sabihan mong born again, brother, pastor, pastoran, hindi ka nagagalit. Bakit? In love ka kay Lord. Ang mga taong hindi in love, nilagay mo anak,
Ang iyong katangian ngayon na nalamigdan yung unang pag-ibig sa Diyos. Hindi ba ikakailangan gawa ng laman? Pangangalod niya, karimari-marin na mamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at ibang pagtulad nito. Yung pinalitan mo na yung dating buhay mo, bakit wala ka ng takot sa Diyos? Dahil sobrang takot mo sa Lord dahil pag nagkakasala ka, ayaw na ayaw mo magkamali, humingi ka ng tawad ngayon, hindi. Dahil pag may problema ka, naranasan niyo ba yung sobrang ilan ba kay Lord? Yung kapag may sakit ka, talaga, gusto mo pa na ng palataya ng pagkaligin mo, Jesus, gagano'n ka. Ngayon, pag may sakit ka, hanapin mo lahat ng mga mangkukulang. Pupunta ang mga angkular na naglalagay ng duwende sa katawan mo. Si Jesus himself, di ba? Siya ay bumabangon madaling araw para manalangin. Bakit? Kasi alam niya yung love niya sa kanyang Ama. Ganun din dapat tayo. We have to pray early in the morning. Get your Bible, read your Bible, start praying. Sabi ko, Lord, mahal kita tayo. Kayo mga nag-journal, dapat ang motivasyon mo mahal ni Lord kasi baka masumpatan lang tayo ng Diyos. Kasi pag mo lang sa journal mo, kasi pag mo mag-adal. Pero, sabi naman siya, hindi mo naman ako mahal. Pagpuyatin mo na lang, upang huwag kayong madaig ng tukso, espiritu ng handa, ngunit panghinaan naman. Yun natin. Next. Muli kang magbabad sa salita ng Diyos para bumalik yung pag-ibig natin sa Panginoon. Balikan niyo ang salita ng Diyos. Hindi ko natin kung anong gagawin ang salita ng Diyos. Okay, nagagalak siya lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay gabi at araw. Ang katulad ng isang punong kahoy sa tabi ng batisan, at mapapakalang pa kayo pagkatapos ito. Sariwa ang tawag lagi na bumunga sa kapanahunan, at anumang gawin niya ay tiyak na nagtatagumpay. Yun yung mga tao mabag sa salita ng Diyos para silang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, na bumunga sa panahon, at nananagumpay anuman ang kanilang gawin. Kaya huwag kayong matakot magbasa ng salita ng Panginoon. Because time will come, ang salita ng Diyos ang magpapaunlad sa utak nyo at pagkalagin sa Diyos itong magandang kinabukasan.